Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang hindi language na biographical sports drama film na tinatawag na Dangal. Ang pangunahing tauhan ng pelikula ay isang dating Indian wrestler na nagngangalang Mahavar Singh Fogad. Matagal na niyang iniwan ang wrestling dahil sa problemang pinansyal at kasalukuyan siyang na-stuck sa isang trabaho sa government office. Isang hapon, habang nasa opisina si Mahavar, nanunood siya ng 1988 Seoul Olympics. Ang dating state-level wrestling champion na si Harkinder ay nagtatrabaho rin kasama niya. Nagkaroon ng bahagyang pagtatalo ang dalawa at hinamon nila ang isa't isa sa isang laban ng dangal. Bilang isang profesional na wrestler at doble ang laki kumpara kay Mojaver, kampante si Harkinder. Ngunit nang magsimula ang laban, agad na ibinagsak ni Mojaver si Harkinder sa lupa sa loob ng maikling panahon. Ganito rin ang naging resulta sa sumunod pang dalawang round. Pagkatapos ng laban, hiniling ni Mojave kay Harkinder na huwag masyadong dibdibin ang nangyari dahil hindi siya natalo ng isang ordinaryong tao, kundi ng isang national-level wrestling champion. Matagal nang huminto si Mojave sa wrestling, ngunit hindi pa rin nawawala ang pangarap niyang manalo ng gold medal para sa kanyang bansa. Dahil dito, nais niyang sanayin ang kanyang magiging anak na lalaki mula sa murang edad. Habang siya at ang kanyang asawang si Daya ay naghihintay ng kanilang unang anak, madalas titigan ni Mojave ang mga medalya at larawan ng kanyang mga tagumpay na nakasabit sa pader. Pinapangarap niya na balang araw, ang mga medalya ng kanyang anak ang papalit sa sarili niyang mga karangalan. Ngunit nang manganak si Daye ng kanilang unang anak, babae ito, si Gita. Mapait manamis ang balita para sa ama, ngunit may pag-asa pa rin siya. Nagbigay ang mga taga-baryo ng mga hindi hinihinging payo kung paano makakabuo ng lalaki. May nagsabing subukan daw tuwing linggo ng umaga, habang ang iba naman ay nagpayong mag-ayuno sa mga partikular na araw. Pagkalipas ng isang taon at matapos subukan ang lahat ng paraan, ganoon pa rin ang naging resulta at biniyayaan ang mag-asawa ng kanilang ikalawang anak na babae, si Babita. Sa paniniwalang, third time's the charm, muling nagsimulang umasa si Mojave na magkaanak ng lalaki. Gayunpaman, matapos silang manganak ng dalawa pang babae, napagdesisyonan ng mag-asawa na tumigil na sa pagkakaroon ng mga anak habang buhay. Sa wakas, tinanggap ni Mahavar ang pagkatalo at ibinaba ang mga larawan sa dingding. Lumipas ang mga taon at sina Gita at Babita ay naging mga teenager na. Katulad sila ng ibang mga babae sa bayan, ngunit labis silang takot sa kanilang mahigpit na ama. Isang gabi, umuwi si Mojave at nadatnan ng kanyang mga kapitbahay sa harap ng kanilang bahay. Nagreklamo ang mga ito tungkol kina Gita at Babita dahil binugbog umano ng mga ito ang kanilang mga anak na lalaki. Ang dalawang lalaking tila malalakas ay namumula na sa pasa dahil sa mga babae. Sa halip na tanungin ang kanyang mga anak kung ano ang nangyari, hinimok sila ni Mojave na ipakita kung paano nila natalo ang mga lalaki. Nang makita niyang likas na may talento sa wrestling ang kanyang mga anak, napagtanto niyang kasing husay sila ng isang anak na lalaki. Sinumpa niya ang sarili sa pagnanais ng isang lalaki, gayong naroon na pala sa harap niya ang kanyang mga anak na babae sa buong panahon. Mga babae, kung nadidismaya ang mga ama ninyo dahil hindi kayo lalaki, sipain niyo lang ang puwet ng kung sino sa gabi, sabi ni Mojave. Sinabi ni Mojave kay Daye na nais niyang mag-wrestling ang kanilang mga anak. Sa konserbatibong lipunang kanilang ginagalawan, ang paggawa ng mga babae ng anumang bagay bukod sa gawaing bahay ay itinuturing na kaiyahiya. Kinilabutan si Daye sa ideya. Takot sa maaaring sabihin ng lipunan, ngunit pinilit siya ni Mojave na payagan ang pagsasanay kahit isang taon lamang. Nangako siya na kung wala silang ipakitang pag-unlad, hahayaan niya silang gawin ang anumang gusto nila. Kinabukasan ng umaga, ginaisang niya sina Gita at Babita alas 5 ng umaga. Habang maingat silang naglalakad palabas, nagulat sila nang makita ang paborito nilang street vendor na nagbebenta ng paborito nilang pagkain na Golgappa. Nalito ang mga babae, ngunit kinain nila ang pagkain hanggang sa mabusog. Pagkatapos nilang kumain, ipinagbawal ni Mojave ang pagkain ng anumang mamantika o maanghang simula noon. Kailangan nilang sumunod sa isang mahigpit na dieta at mag-ensayo araw-araw tulad ng isang tunay na wrestler. Masyadong takot ang mga babae upang tumanggi sa kanilang ama. Tumakbo sila ng ilang milya noong araw na iyon at umuwi na masakit ang mga kalamnan. Dahil hindi angkop ang kanilang mga damit para sa mabilis na pagtakbo, pinasuot sila ng shorts ng kanilang pinsang si Omkar. Ang lantad nilang mga binti ay iskandalo para sa mga konserbatibong kapitbahay. Tinawag nila si Mojave na isang psychopath dahil pinapagawa niya sa kanyang mga anak na babae ang mga bagay na parang lalaki, ngunit wala siyang pakialam sa kanilang mga komento. Sa ilang araw, halos hindi na makatayo ng tuwid ang mga babae, ngunit patuloy pa ring itinutulak ni Mojave ang kanilang mga hangganan, at lampas pa.
Matapos silang ihanda sa pisikal na kondisyon, panahon na para turuan niya sila ng mga batayan ng wrestling. Ngunit hindi pinapayagan ng pinuno ng lokal na wrestling arena ang mga babae na maglaro sa kanyang ring, kaya pansamantalang nahinto ang kanilang pagsasanay. Pagkatapos nito, gumawa si Mo Javer ng sarili niyang ring sa gitna ng mga bukirin. Makalipas ang ilang araw, napagtanto niya na kailangang lumaban ng mga babae sa mga lalaki upang maging mas malakas kaysa sa kanila. Ang tanging lalaking kwalipikadong lumaban sa kanila ay ang pamangkin niyang si Omkar. Sa unang pagkakataong pumasok ito sa ring kasama ang mga babae, natalo niya sila sa loob lamang ng wala pang 1 minuto. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pagkatalo ay nakatulong lamang sa mga babae upang makita kung gaano na sila kalayo ang nararating sa kanilang pag-unlad. Kahit vegetarian ang pamilyang Fogar, nang mapansin ni Mojave na kailangan ng mas maraming protina ang mga babae, nakipagtalo siya kay Daya upang payagan silang kumain ng karne. Nakumbinsi pa ni Mo Javer ang butcher na ibenta sa kanila ang karne sa mas mababang presyo. Bilang kapalit, ipinangako niya na ipupromote ng mga babae ang tindahan nito kapag sumikat na sila. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya kailanman tinanong ang kanyang mga anak kung ano ba talaga ang gusto nila. Kalaunan, napagod si Nagita at Babita sa palagiang pagsunod sa kanyang mga utos. Nagreklamo sila na naaapektuhan ng training ang kanilang pag-aaral at ang kanilang buhok. Ayon kay Mojave, maaaring isantabi ang pag-aaral, ngunit may kailangang gawin tungkol sa buhok. Masaya ang magkapatid dahil inakala nilang napapayag nila ang kanilang ama, ngunit hindi ito nagtagal. Lumalabas na nais pala ni Mojave na gupitan ng maiksi ang kanilang buhok upang masolusyonan ang problema. Ito ang pinakamalungkot na araw para sa mga babae habang sila'y nagmamakaawa, ngunit hindi siya nakinig. Mas lalo pang pinag-usapan ng mga tao ang magkapatid ngayon na kamukha na nila ang mga lalaki. Sa sobrang sawa sa kanilang ama, isang araw ay nilaktawan ni Nagita at Babita ang ensayo upang dumalo sa isang kasal. Habang sila'y sumasayaw sa handaan, dumating si Mojave at sinampal si Omkar dahil sa pagiging masamang impluensya umano nito sa mga babae. Nang maglaon sa araw na iyon, magkakasama sa isang silid ang magkapatid, si Omkar, at ang nobya. Nagreklamo si Nagita at Babito tungkol sa kanilang ama at nagsabing sana'y hindi na lamang sila ipinanganak. Pinatahimik sila ng 14 anyos na nobya na sapilitang ipinapakasal ng kanyang ama. Inihambing ng nobya ang kanyang mga magulang sa magulang ni Nagita at tinanong sila kung sino ang mas gugustuhin nila. Sa isang lipunan kung saan itinuturing na pabigat ang mga anak na babae, sinasanay sila ni Mojave upang may marating na dakilang bagay sa kanilang buhay, isang bagay na kinaiinggitan ng nobya. Dahil sa komentong iyon, napagtanto ng magkapatid na kahit mahigpit at walang awa ang kanilang ama sa pagsasanay sa kanila, ginagawa niya ito para sa kanilang kapakanan. Kinabukasan, nagising si Mojave at nadatnang nagsasanay na ang mga babae. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya at kalaunan ay natalo nila si Omkar. Sa paghahanap ng mas malalakas na kalaban, dinala sila ng ama sa isang lokal na wrestling competition. Dahil puro lalaki lamang ang mga kalahok, inakala ng mga organizer na kasalanan ng pahintulutang lumaban ang mga babae. Upang mahikayat sila, sinabi ni Mojave na ang laban ng dalawang kasarian ay tiyak na makaaakit ng maraming manunood. Sa araw ng laban, dumagsa ang napakaraming tao upang panoorin si Gita. Pinapili siya ng kalaban mula sa 3 lalaki. Nang piliin niya ang pinakamalakas, napasinghap ang karamihan dahil alam nilang tila imposible siyang manalo. Ganoon din ang iniisip ng lalaki, ngunit napatunayang mali siya nang mabilis na ibagsak ni Gita ito sa lupa. Unti-unting nagsimulang sumuporta ang mga tao sa kanya, ngunit sa huli ay nadismaya sila nang manalo ang lalaki. Gayunpaman, iginalang siya ng mga manunood dahil sa matatag na laban na kanyang ipinakita. Sabik si Gita para sa susunod na laban at hindi siya makatulog ng 2 araw dahil hindi niya napanalunan ang huli. Sumali ang magkapatid sa maraming wrestling matches matapos nito. Lumaban si Gita sa mga lalaking mas malakas kaysa sa kanya at nagawa niyang pabagsakin ang lahat. Nagsimulang tumaas ang kanilang kasikatan, at ginamit sila ng meat shop bilang mga sponsor gaya ng ipinangako. Bahagi ng pangarap ni Mojave ang natupad ng may sabit sa dingding ang mga medalya ng kanyang mga anak, sa mismong dingding na dating kinalalagyan ng kanyang sariling mga tagumpay. Nang sapat na ang edad ni Gita, handa na siyang sumali sa national level wrestling competition. Dahil lokal na denggol lamang ang nilalaro niya noon, kinailangan ni Mojave na sanayin siya ng mas maingat para sa nationals. Iniwan niya ang kanyang trabaho sa opisina at nagsimulang magsaka upang mas makapaglaan ng oras sa kanya. Gumawa rin siya ng wrestling mat mula sa mga sleeping mat upang maituro sa kanya ang mga patakaran ng esport. Matapos ang ilang buwang pagsasanay, dumating ang araw ng sub-junior finals.
Dahil sanay na si Gita na lumaban sa mga lalaking doble ang laki kaysa sa kanya, handa na siyang harapin ang hamon, madali niyang natalo ang lahat ng kanyang kalaban at nanalo ng gold medal. Lumipat tayo sa ilang taon pagkatapos, nanalo si Gita sa Senior National Level Championship, ang pinakamalaking pambansang wrestling tournament. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makipagkompetensya sa internasyonal. Ang mga taong nang tawanan noon si Mojave ay ngayon pinupuri ang kanyang pangmatagalang pagpaplano para sa international level training. Pinapunta si Gita sa isang government-run training center sa Patiala. Nag-aalala si Mojave na ang bagong coach na si Pramod ay hindi makikilala ang lakas at kahinaan ng kanyang anak. Nang subukan niyang kausapin ang coach, nagalit si Pramod at pinauwi siya. Isa siyang egocentric na lalaki na naniniwala na ang kanyang pamamaraan ay tama, kaya lalo pang nag-alala si Mojave para sa kanyang anak, ngunit wala siyang magagawa kundi bumalik sa bahay. Sinimulan ni Pramod ang training sa pamamagitan ng pagsasabing kalimutan ng mga babae ang lahat ng maling diet plans at techniques na natutunan nila. Mula kinabukasan, tinuruan niya ang mga babae ng kanyang better techniques na tuluyang binago ang paraan ni Gita sa pakikipaglaban. Ang pinakamalaking lakas niya ay ang kakayahang umatake, ngunit pinapayo siya ni Pramod na maging defensive lamang dahil sa iniisip niyang mabuti iyon para sa kanya. Dahil sa bagong kapaligiran, nagsimulang lumihis si Gita sa wrestling, pinalalaki ang buhok, nakikipag-usap sa mga lalaki, natutulog ng late, at kumakain ng anumang gusto niya. Sa parehong panahon, sapat na rin ang edad ni Babita para sa national level championship, kaya sinunod niya ang direksyon ng ama at nagsanay ng gusto tulad ni Gita noon. Isang araw, umuwi si Gita na may dalang regalo para sa kanyang mga kapatid. Malaki ang pagbabago ng haba ng kanyang buhok at ang kanyang ugali sa loob lamang ng ilang buwan. Subtly, hindi na niya nirerespeto ang kanyang ama, iniisip na mas mahusay siya kaysa sa kanya at nakalimot sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Sa parehong araw, nagsasanay ang magkapatid ng magyabang si Gita tungkol sa bagong teknik na itinuro ng kanyang coach. Hinamon siya ni Mojave na patunayan na mali ang kanyang lumang pamamaraan. Naglaban ang ama at anak sa isang mahirap panoorin na laban. Binigyan ni Mojave ng mahigpit na kompetisyon si Gita, ngunit natalo siya dahil matanda na at mahina. Kinabukasan, bumalik si Gita sa lungsod nang hindi nakikipag-usap sa kanya. Sa sumunod na eksena, lumipad siya patungong Sydney para sa kanyang unang World Championship, ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay na pinapangarap niya mula pagkabata. Ngunit nagawa niya ang pinakamasamang performance sa kanyang karera at natalo. Sa parehong panahon, nanalo si Babita sa National Level Championship at kailangang sumali sa Training Academy. Pagkatapos ng kanyang kapatid, pumapasok siya na may mindset na aalalahanan ang mga itinuro ng kanilang ama bago ang mga coach. Nagulat siya na hindi nababahala si Gita sa pagkatalo sa huling laban, samantalang dati ay natutulog ng hindi makatulog dahil sa isang pagkatalo, ipinapakita kung gaano na siya nagbago. Isang buwan pagkatapos, muling natalo si Gita sa isang international match, at nakaranas ng parehong resulta sa susunod pang 5 laban nang hindi man lang nanalo. Sinabi ni Pramod sa kanya na hindi siya akma para sa international competitions, tinatanggihan niyang aminin na walang naitulong ang kanyang training. Sa pinakamababa niyang punto, ang tanging naiisip ni Gita ay ang kanyang ama. Tinawagan niya ito nang umiiyak at humihingi ng tawad sa lahat. Hindi nakatiis si Mojave at siya rin ay umiyak. Sa loob ng 6 na buwan, lalahok siya sa 19th Commonwealth match kung saan nagtatagisan ang mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Upang sanayin siya, nagdesisyon si Mojave na pumunta sa Patiala. Sinuwerte niya at ni-umcar ang 2 silid malapit sa training center. Tahimik na lumalapit sa kanila ang mga babae sa umaga at nagsasanay ng 2 oras bago magsimula ang kanilang opisyal na training. Mabuti ang kanilang performance sa ilang linggo, ngunit sa kalaunan ay napansin ni Pramod ang nangyayari. Sinabi sa head ng sports board ang plano ni Mojave. Iniligtas ni Mojave ang mga babae mula sa disqualification sa pamamagitan ng pangakong iiwan silang mag-isa. Tinulungan niya si Gita sa telepono sa pamamagitan ng pag-aanalisa sa recordings ng bawat laban na natalo siya at sinasabi kung ano ang mali niya. Kalaunan, nanalo siya sa trials para sa Commonwealth match. Nagalit si Pramod nang ibigay ni Gita kay Mojave ang kredito sa panalo. Nang magsimula ang aktwal na championship, hindi naging maganda ang performance ni Gita sa unang 2 rounds. Sinabi ni Pramod na mag-focus sa depensa, ngunit sumigaw si Mojave na umatake siya kaysa mag-defend. Gamit ang payo ng kanyang ama, nakapuntos siya at nanalo sa round na 6-3. Sa semifinals, lumaban siya sa walang awang Nigerian wrestler na si Naomi. Tulad ng nakaraang laban, naalala ni Gita ang payo ng kanyang ama at nakapuntos ng ilang beses, ngunit nagtapos ang laban sa draw.
Sa dagdag na round, nagawa niya ang di makakayang gawin, nakawala siya sa kapit ni Naomi at nanalo sa laban, na nagbigay sa kanya ng tiket sa finale. Sa post-match press conference, ibinunyag ni Gita na ang pagbabago sa kanyang laro ay dahil kay Mojave. Nagalit si Promod at itinuring na misyon niyang kunin ang kredito para sa final win. Ang final match ay laban kay Angelina, isang wrestler na 2 beses na tinalo si Gita. Bagaman kinakabahan, pinatatag siya ni Mojave sa pamamagitan ng pagsasabing hindi lang si Angelina ang kanyang laban, kundi lahat ng naniniwalang hindi dapat palabasin ang mga babae sa kusina. Sa araw ng finals, masigasig na pumasok ang lahat sa arena. Pinaponte si Mojave sa isang storeroom at ikinulong. Nagsimula ang laban nang wala siya, ikinalungkot ni Gita. Agad siyang nakakuha ng 3-point lead at nanalo sa unang round. Mahusay din siya sa ikalawang round, ngunit binago ni Angelina ang laro sa counter-attack sa huling round. Nahulog ang laban sa kamay ni Gita, nauna si Angelina ng 4 na puntos at may 9 na segundo na lang. Naalala niya ang espesyal na 5-pointer technique na itinuro ni Mojave at ginamit ito upang manalo sa huling segundo. Sa wakas, siya ang nagwagi at naging unang Indian female wrestler na nanalo ng gold sa international match. Bagaman malaking tagumpay, naging hindi gaanong espesyal para kay Gita ang pagkukulang ng kanyang ama. Nang ipatugtog ang Indian National Anthem sa awarding, naalerto si Mojave. Agad buksan ng isang janitor ang pinto at pinakawalan siya. Niyakap niya ang kanyang mga anak, proud sa kanilang narating. Hindi pinansin ng reporter si Promod at nakatuon sa ama at mga anak. Makikita sa huli ang mga larawan ng totoong Fogat sisters na hanggang ngayon ay nag-aambag sa women's rights at sports sa India.